Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, I'm gonna talk about Katana versus Mirage mula sa FlipTop. Huwag niyo kalimutang bisitahin nga pala ang FlipTop channel dito sa YouTube natin. At mag-subscribe na rin kayo guys. At huwag niyo kalimutan i-like din yung video. Ganun pa man, ito nga pala requested ni Tochi Kids. Matagal niya na itong nire-request pero nabasa ko ulit. Kasi parang kinomment niya yata. Sunod ko na yung ibang mga request, guys. Hinahabol ko lang yung mga yung mga matagal nang naka-line up. Ganun pa man, maraming salamat kung nandito lang kayo at bago lang kayo sa channel natin. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-subscribe, i-share yung video natin. Kung di niyo naman ma-share, kahit i-like niyo na lang para ma-recommend sa iba at maabot pa natin yung mga tao na, fan din ng FlipTop o fan din ng mga artist na to. Ganun pa man, Katana one of my favorite mula sa Motus Battle League. Shoutout nga pala kay M-Site. At hindi ko inatak yung mga paborito ninyong artist, guys. Nandito lang ako talaga para mag-react lang. Kung may masabi naman ako hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya at habaan nyo na lang yung pangunawa ninyo at yung pasensya ninyo. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. May si producer in California, may audio engineering at the same time. Ang master hypnotherapist, master practitioner, and applied psychologist. Doon sa description, doon yung personal na channel ko. Kung gusto nyo ko marinig, kumanta o mag-rap. Ganun pa man, let's get to it. Tapusin ninyo yung video, guys. Patnubay ng magulang ang kailangan. Woo! Sa totoo lang guys, ngayon sa FB, hindi ako nag-FB guys masyadong malimit ako mag-FB. But this time siguro kanina nakapag-FB ako ng almost 30 minutes yata. Nagulat ako, nasa 30 minutes ako sa Facebook. Chine-check ko yung yung content creator na tatawa ko kasi meron akong mga idea din tungkol sa mga ganun. Gusto kong gumawa ng ganun mga content. Tapos nakita ko yung gawa nitong lalaking to, ang pangalan niya Joel Malopiton. Ang galing po siyang natawa ko ng tao Very charismatic, tapos ang galing niya mag-acting. Big props sa kanya, pati sa mga tropa niya. Ang gagaling din, kahit mga supporting actor niya, ang gagaling. Maganda yun. Hopefully, makagawa ng mga ganun yung iba pang mga Pilipino para kahit paano na papasaya kami dito sa ibang bansa. Tuloy natin, guys. Shoutout nga pala kay Joel, kay Malopiton. Nag-follow ako sa kanya kasi nag-enjoy ako sa mga very harmless, guys. Yung mga video niya, very wholesome, harmless, hindi nakakabastos, hindi ganun yung klase ng mga content na ang sarap panoorin, guys. Tuloy natin. Dami rin palang mga issue ngayon sa sa Tagalog rap at hip hop sa Pilipinas, pero ayoko na masyadong i-content yung mga bagay na yun. Nagmamasid na lang tayo, nanonood na lang tayo, tumitingin na lang tayo ng mga pwedeng mangyari, pero other than that, lagi niyong isipin guys, nasaksihan natin lahat. Nasaksihan natin yung bawat opinion ng iba't ibang klase ng mga MC sa isang issue at nakita natin kung paano naging makapili yung ibang mga Pilipino. Nakita natin kung sino yung mga Pilipino na meron lang talagang pinapanigan talaga. Kasi kung sinasabi ninyong bias ako, meron din palang iba talaga na bias na talagang iba lang talaga yung napupunan nila. Doon ko lang na-realize guys yun, na parang willing sila na hindi tanggapin yung opinion ko. Pero yung opinion ko, o yung sinasabi ko, o yung mga paniniwala ko, na almost ginagawa rin pala ng mga idol nila, hindi nila nakikita. So, ang laking bagay din doon ko lang napapansin na hindi lang basta pagiging one-sided, pero nakikita ko na parang may double standard, Pag sila gumawa, okay lang, it's cool, Pero pag ako yung gumagawa, bilang reactionist lang naman, guys, Wala naman akong kampo, hindi naman ako DW, hindi rin naman ako 187, hindi naman ako member ng kahit anong grupo. Hindi rin naman, guys, nandito lang talaga ako, sa totoo lang, I'll be honest, nandun lang talaga yung yung position ko sa kung ano yung tama. Dahil kung binabanggit yan, nasa tama lang tayo palagi. Aside from that, sa akin, dahil old school ako, nandun na ako sa panig ni FM at ni AE. Other than that, pwede kayo mag-away-away, kayo guys. Pero yung kay AE at FM, hopefully, wag nyo nang banggitin sa bibig ninyo. Yun lang naman yun, guys, Sa akin ganun, kasi ang taas ng respeto ko dun talaga sa dalawang yan So kahit kayo na mag-away dyan, hindi ko kayo pakikialaman. Doon sa dalawang yun,
Katana kasi talaga sobrang talas nung diskarte niya sa battle eh. Talagang hahanap niya yung pinakamasakit na angle. Halos lahat, witty lines, jokes na kumukonekta sa audience, makaka-relate lahat, haymaker, kaya... First time ko mapanood guys si Mirage siya. So, pagpasensyahan nyo na. Guys kung meron man akong hindi makuha agad na linya o punchline, wag niyo sabihin na hindi ko nakuha. Guys, reaction siya, live ko siyang ginagawa na nagre-react, hindi ko siya pinapanood. So, meron talaga mga part na hindi ko talaga makuha kasi first time ko siya eh. Kung ni-review ko siya, ibang usapan na yun. Ibig sabihin, pinanood ko na siya, sinuri ko na yung mga punchline, nakapag-research na ako, pwede ko nang sabihin yung mga bagay-bagay, nagawan ko na siya ng assignment. Pero pag live, meron talagang parts na hindi ko makuha, guys. Yun talaga. Kaya nga hinahanap nyo reaction eh. Kaya nga karami ng mga tao sinasabi, umiyak daw ako. Kasi nga guys, laging isipin, sa reaction tayo bumase. Kung gusto nyo makakuha ng lehitimong reaction, genuine na reaction, eto na yun. Yan, hindi din tayo sigurado kung anong mangyayari, kaya yun. Kasi ako, parang kakapain ko lang din kung saan ko hugutin pagdating ng round 2. Pero sa round 1 may strategy na talaga ako eh. Saan ko kakapain pag sa round 2? Sa totoo lang, totoo yun eh. Kasi sa round 1, pwede mo nang ibigay lahat talaga eh. Tapos sa round 2, parang ang hirap na humanap ng angulo talaga din talaga. Tapos 3 rounds pa. Seryoso lang. Ayun, feeling ko gagaguhin lang ako ni Master. Feeling ko ulan ng jokes, sabay mga witty punchlines niya. May mga ganun din naman ako, so bahala na ako na mangyayari. Mostly sa pagsusulat ko, talagang predict ko yung gagawin ni Katana eh. Na pinagandahan ko talaga siya sa sulat. Parang pangontra, ganun. Yun. Pero napaka-unpredictable ni Katana. Actually, hanggang... Parang may lahi si Mirage siya. Ay, hindi ko alam gagawin nun eh. Pili lang ang mga magandang anggulo, sabay doon nagstick ako sa mga feeling kong anggulong tatablan siya na sana gumana. Yung Katana, sana handa ka ngayon, pinagandahan kita. Gawin natin masaya tong battle natin. Bigyan natin sa taong karapat dapat. Ayan Master, salamat sa battle na to, respeto sa'yo. Galingan lang natin, tsaka sana maganda kalabasan. Zoning na pala to. Shoutout din kay Enigma. Enigma, shoutout. Huwag supportahan ng flip top sa pag-load nito sa YouTube. Ano daw sabi? Flip top, Zoning 17, dito Brente, AU Theater, pangapat laban na ngayong gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Nagtitiis ng init ngayon. Flip top, magigay para sa parating natin laban, Buenas, TMT Cash. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga represent collab, Real Jokes Clothing, happy birthday nga pala kay Sinyo, Hypebeat, Black Manila, Crown Manila. Silipin niyo mga bagong represent collab at siyempre mga Flip Top official merch, lahat ng FCs na bumubuo na liga at siyempre Flip Top staff palagi. At sa kanan ko, unang laban niya pero ang pagbabalik na rin, Cavite City represent para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Mirage. Usad man sa buhay at At sa kaliwa naman, Las Piñas City represent para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Katana. Las Piñas Thoughts, Mongol Unit, Notorious Kage, shoutout sa Black Manila, Mods Battling, salamat. Hindi na sila nagkoitos, pinag-usapan na nila, pumayag naman si Katana na mauna daw si Mirage. Tig 2 minuto dapat, pakinggan natin, unang banat, Zoning 17, Mirage. Bakit ibak na agad? Kaso wag na! Si Katana ka pala. Ang ina, nananaba ka na. Binatibag to ni Casper, kawawa talaga. Yung pisngi niya magapadalawa, kala namin sa tulala ka doon. Kasi wala kang nagawa. Kaya mukha lang yan astig. Pero malungkot yan. Sa motos, Katana all in! Tapos nabugbog lang. Parang inakyat ka sa tuktok para ihulog sa bulkan. Yung dating gutom sa battle, mukhang busog na sa congrats. Ano Katana, di ka na Tom Goods? Nakapasok lang ng flip top, nagpabaya na sa motos. Obvious. Siyempre dito, more views. Kaso kung sa motos, ikaw si Tom Cruise, dito ekstrang bida ka lang, parang si Morpheus. Pero bahala na daw kahit anong mangyari, all goods. Kaya nung battle niya kay Casper, wasak-wasak to, Diyos ko. Yung senaryo, haunted house. Kalat-kalat ka sa multo.
Pwestong mga nagtatalo makatawid, sa akin magkakasundo. Para lang kayong magkapatid na nag-aagawan sa tuktok. Gusto mo tuktok? Alam niyo ba kung bakit sa flip-top si Katana nakalusot? Angas kasi long hair tapos mataba na kulot. Di pa nga yan subok. Prinsipe ni Rapunzel, dinaan lang sa buhok. Pakalbo ka kaya, try lang. Malay mo, magmukha kang F4 sa Taiwan. Ulol, mukha kang sasalero na yung cellphone panayhang. Buti pa. Kita kasi siya. Ngayon ko na na-appreciate yung mga jokes niya kasi ang short ng mga jokes niya. Mga dalawang sentence lang nakakatawa. Ilang oras ba to? 20 na, madali lang naman pala. 30 minutes na pala to. Escalator pag nagka-problema nagiging hagdan. Si Katana pag may problema daw tahimik lang yan. Malimit na sa gilid ang iniisip mga scam. Abangan niyo si Katana, walang katulad. Kumusta pa lang, halata ng mangungutang. Dapat sa'yo, wag na lang patulan. Kung ganito itsura, talagang mangungupal. Paborito mong estilo, manakit ng damdamin. Kala mo talaga yung mind games, talent. Magaling ka lang sa palagay ng marami sa atin, pero sa akin magaling ka lang sa palagay ng maraming kanin. Sabi nila mahirap daw to paslangin kasi marunong sa bara. Kaso mas mahirap patayin yung buhok mo pag nasunog ang haba. Ikaw ata yung kulot na tumutulong kay Moana pag natutulog to kawawa. Sumasabit kasi lagi yung buhok sa sulok ng kama. Kaya mo na banat! Okay yung ginawa ni Mirage. Nakakatawa kaya lang. Very short. Yung mga ano niya, parang mga shortcomings, mga jokes niya, parang pasundot-sundot lang eh. Lagyan niya ng tawag ito ng at least backbone yung mga story niya para kasi nang asar lang siya yung mga Facebook na kupal sa Facebook. O yung mga ganyan. Alam niyo mga guys, mga kupal sa Facebook. Ganon. Siguro si Mirage yung isa sa mga sa mga malakas mangupal sa Facebook. O bakit mo? Lolo mo mga. Tama na tayo dyan. Si Mirage, dami ko naisip tuloy sa yung si Katana. Body bag na agad! Kaso wag na! Body bag agad, pasalamat muna tayo at muling nakasampa. Ngayon sa big stage, nakatikim na ang mga bagong salta. At ang pinakamahalaga sa lahat, si Flydel, naka-barber's cut na. Ang game! Alam mo, ba't master tawag namin sa'yo? Bukod sa matanda ka, pag may bagong skandal, hayop ka, ikaw yung unang nagpapasa. Matandang malibog. Tinatawag na din akong matanda sa Motus kasi laging ikaw kasama ko. Sobrang tanda mo, patay na mama at papa mo. Hindi, joke lang. Joke lang. Ganyan lang kami magbiroan. Best friends kami yan eh. Minsan nga natambay ako sa tindahan niya ng bigas. Habang nagbabantay, panay kalokohan niyang kataantaduhan mo, likas. Pati inosenteng customer, di pinapaligtas. Puta pa kang gago. Pinipilit alokin yung nabili lang. Pinipilit alokin ng dog food yung nabili lang ng bigas. Sinabing wala nga silang aso. Maduga pa yan nagtimbang. Kahit kitang kulang, tama naman daw. Dinadaya yung timbangan, parang unang laban ni Pacquiao. Double meaning lang, kita namang may tama, tas kulang. May tama ka, tas may kulang ka na rin. Ganda nun, putang ano. Naisip niya pa rin, nabalan si Mirage dun. Timbang, may tama, pero may kulang. May tama ka, baliw ka, pero may kulang, same na rin yun. Very definitive na ano. Pakahusay. Nung nagreklamo yung lolo, sinapak mo? Ano, hindi yan true? Tatanggi mo sa TIU? Binanatan bago ibigay yung bigas, kala mo, Ipman 2. Sa Ipman 2 Pinanood ko lahat ng battle mo. Feeling mo magaling ka? Well, oo. Pero konti lang gago.
Mga corning jokes, mas nakakatawa kapag kinornihan niya lalo. Pero usapang suntok, di madiin. Walang solid na dumapo. Nakakatawa ka lang panoodin, parang boxing ng unano. Tinutugmaan mo kasi yung mga tito jokes. Wala ka na bang ibang alam na tema? Mukhang kailangan papasabugin ng Mirage para lang makitaan ng mga nag-aapoy na pyesa. Unggoy na may tali sa leeg, kapalit lang saging, handa na agad magpakwela. Habang ako tinatalian dahil mapanganib, magkaiba tayo ng kadena. Ala Jenga, di tayo titigil hanggat di ka nataob sa kinatatayuan mo. Kung animalan, malatasan at itong kagubatan ko. Ako nagpapainit ng tubig sa dagat Pasipiko bago bumagyo. Ako nagturo sa mga gorilla kung paano gumanto. Buhat bangko bars mula kay Katana. Pero okay din yun na kasi dinify niya kung ano yung mas kaya niya kaysa sa sinabi ni Mirage. Maganda yung ano niya. Kasi meron naman siyang ginamit na substantial na comparison. Kumbaga sinabi niya, mga tito bars mo. So yung mga tito bars mo, ganito lang talaga. Pero ako talaga, sa mga gorilla ako nagturo na niya. Speaking of gorilla, alam niyo ba guys na merong scientist at saka behavioral something. Meron silang parang ginawang experiment. Tinuruan nila yung isang gorilla na mag-sign language para makapag-communicate sa tao. Totoo yun guys, i-search nila. May ganun talagang nangyari. Tuloy natin. Saan ko pagbabaunan mo? Paumanhin akong gutom at pinasok ko na yung hawla kung saan mo napili magkulong. Advance daw siya? Pues tama lang, pagtas ka malapat malulon na kahit junuan pa lang, katapusan mo na agad, di na kailangan ang hukom. Ay. Sa tingin ko, mas define yung ginawa ni Katana kasi nakita ko na mas buo yung storytelling niya, mas maganda yung outcome ng ng comparison niya. I mean, hindi mo siya maiisip kagad. Maganda yung idea na yun, gumamit siya ng mga elements na masarap din pakinggan. Yung talagang hindi naman normal na palaging masasabi mo sa normal na pag-usap ng tao, mga katulad ng mga ganyan, mga kadena ng mga ganyan, sa karagatan. Hindi naman yan normal na pag nakapag-usap ka doon sa may kalaaling Jonisya sa tindahan nila. Alam niyo ba, sa karagatan. Wala namang ganun guys eh. So pag nagbigay ka ng mga ganong klase ng mga salita, nakaka-hook din yun. Kasi gumagamit ka ng mga salita na hindi naman palaging nagagamit sa pang-araw-araw na buhay. Tuloy natin. So, sa tingin ko sa first round, nakuha na ni Katana yung first round. Tuloy na. Sa paggawa ng kwento, diyan ka mahusay. Mukha kang preso na umaseso sa pagnenegosyo ng gulay. Kala mo talaga kung mag-sermon, eksperto sa buhay. Nagpapasweldo daw siya ng pulis gamit buwis. Sweldo mo lang 2.5. Paano ka naging tunay para sumulat ng ganun? Tinalo mo, OG ng Tondo? Gago, mabait yun, mukha pang takot. Sasabihin mo pa na mamaril, ang sama mo naman boss, lumalaban nga yun sa ngalan ng Diyos. Ayos din to 2024 na nananakit pa ng damdamin. Brutal sa kabatel pero malambing pag kay Arik. Sa lugar nila pag di ka cool, sa lugar nila di ka cool pag di ka gangster o addict. Sa hamon ng buhay para may... Big props yun guys kasi wino-worship ng mga Pilipino yung mga gangster guys eh. Mga pag-gangster o kaya mga pa-addict wino-worship ng mga Pinoy yan. Let's just be honest man. Kaya karamihan ng mga Pilipino gustong maging TBS o maging TST. I don't have any beef with TBS o TST. Kasi sa tingin ko yung mga gangster ngayon sa Pilipinas, they do it for the sake of, parang mayroon silang pagkalagyan. They want to be part of something, Pero guys, back in the day talaga, lehitimong gang talaga yun guys eh. Hindi nyo dapat ginagamit yung mga ganung mga bagay para lang maging cool kayo eh. Kasi 'di ba, kailangan nasa OGs din natin na kailangan suriin nila yung magiging parte ng mga grupo nila. Hindi may mga tao na gusto lang maging part kasi maingay o gusto nila maging cool, dumami yung nila, yung mga connection nila, guys. Kaya nyo namang connect sa mga tao without having those people,
Kasi kung may mga OGs talaga tayo na matalino, ba't ka pumapasok dito? Alam mo ba kung anong history ng TBS? Alam mo ba yung history ng TST? Yeah, mga ganon. Kasi para alam nila na hindi biro yun. Kasi guys, gang pa din yun, hindi yun talaga biro. Diba? Mayroon silang sariling tradisyon, may sarili silang kultura, meron silang sariling code. So, wag nyong basta-basta gusto nyong pumasok doon, i-worship yung mga ganon mga bagay na yun, o gusto maging addict. No beef sa TST at TBS, sa Pilipino. Pero lagi nyong isipin guys, pag ginagamit nyo yung mga gang na yun para magkaroon lang ng connection sa mga tao, kasi gusto nyo lang maging cool, nakakabastos yun, di ba? Kasi, pinundar nila yun, di ba? Pinaghirapan na, hindi biro makasali sa ganun, guys. May mga initiation yun, mga bagay na, buti nga ngayon, hindi sila gumagawa ng criminal. Meron pa rin talaga mga old school na criminal na ganun, guys. Pero kung gagamitin nyo lang yun para lang magpasiklab, o para lang hindi kayo magalaw, o para lang hindi kayo mabastos, basta lang masabi lang, guys, maraming artist sa Flip Top na member ng mga gang na ngayon talagang nakapokus. Kasi ganun din naman dito sa Amerika, guys. Yung mga gangster dati dito, pag nakita nila yung mga gang-gang na nag-aakyat bahay pa din, nagkakarnap, nagrarab, pumapatay, o nagkikidnap, para sa mga dating mga gangster na sumikat na bilang isang mga artist o dating mga drug pusher, para sa kanila, you're whack. Kung galing kami dyan Pero pag dahil nakita nila yung tamang way, sa tingin nila kasi, ako sa tingin ko, eto kung tatanungin nyo ako, personal to guys personal na opinion ko to sa pagiging gangster. Sa tingin ko guys, yung pagiging gangster ay isang stepping stone para makakita ka ng lehitimong business. Para sa akin kasi, ang gangster, business-minded yun Businessman sila guys. So, yung pinaka-low class, yun yung mga taong naglarab, nangingidnap, Si Jay-Z kasi dating ganyan nagbabenta sila ng drugs. Until na-realize niya, naging rapper siya. Si Eazy-E, ganun din yun, benta rin sila ng drugs. 50 Cent, ganun din, benta sila ng drugs. Diba? Nung nakita nila, that's nothing, dati na akong ganyan. So, ngayon, iba na yung purpose nila, may business na talaga sila. So, nakita nila na pwede naman pala sa music industry. Diba? Tuloy natin, guys. So, ginawa nila yung bilang stepping stone. So, guys, huwag kayo basta-basta sasali ng mga gang, guys, para lang maging cool. O kailangan nyo lang maging, sa mga tao. Huwag nyo gagamitin yung gang. Magkaroon pa rin kayo ng talino na hindi nyo basta-basta papasukan yun dahil gusto nyo lang maging cool. Tandaan nyo yung mga tao na yun, nagbubuwis talaga ng buhay. Hindi yun biro, guys. Tuloy natin. Kaya, hindi naman sa tinatakot ko kayo or something, pero bigyan nyo ng respeto yung mga tao nakapaloob doon ng matagal na panahon. Huwag nyo silang gamitin para lang magkaroon kayo ng pagkaakilanlan. Tuloy natin. May laban-laban, dala niya lagi, Skyflex. Mala pistol at Harley. Aside pa dyan, huwag din kayo mag-drugs. Nakakatuyo ng utak yun, hindi kayo tatalino dun, guys. Tuloy natin. Mga angle niya sa laban. Malakas daw yung dating, baka regla na nga yan. Magaling daw to pag rekta sa kalaban, kaso yung meta walang kwenta pag ang piyesa kababawan. MRT sa EDSA, para malabas yung linya, kailangan pababaan. Madalas may foreign pang extra, parang negra sa Palawan. Kung mahusay ka talaga, sige nga, benta ka kalakal. Ang yapang, nung 1 minute, sino ba tinalo mo? Yung ninja ni Naruto? Tinalo ko na din yun, freestyle pa, ginago ko, pero di na parang ang kulo. Mas bagay sa'yo apply, Jesus sa sinakulo. Kasi nga mga tao, pinapalo to. Ikaw lagi pinapag-cheer. Hinahanap ka madalas, parang flip-top beer. Nabibitin sa'yo lahat. Ano ka ba, Christmas tree? Yung skill kasi, yung laro kasi nito, Super Mario, tipid sa skill. Marami pang kulang sa'yo, di lang pinapansin. Yung kakulangan, tinaan na lang sa masakit daw na angle. Minamanipulate yung crowd para magalit sa kabatil. Pues matatalo mo lang yung mga tarantado na rapper. Manalo ka sa akin, malabo pa sa nakatago na cancer. Guard, may baliw dito! Yun ang usong trip niyan. Ginawan pa ng reels yung clip para paulit-ulit tingnan. Cool na cool lang siya doon kahit nakaw sa memes. Pero sige, pagbigyan. Kaso ngayon tag-init, mas uso pa rin clip. Yung clip na Ifan. Tayo. Alam mo, si Mirage kailangan na lang talaga mag stand-up comedy. Magaling si Mirage mag-comedy
Wala lang tayong makuhang substance kasi very anticipating naman yung mga sinasabi niya. Pero siguro mag stand-up comedy siya, matatawa talaga ng mga tao kasi parang impromptu lahat eh. Ikaw, Tanto ka tan. alam nyo ba, taong simbahan to? Nasa music team, born again Christian kung di nyo kilala. Kaya hindi siya nagsusulat ng may putang ina mo at putang ina ka. Bawal bad words, tol. Nasa likod niya yung simbahan eh. Baka mag-reflect sa kanila. Kaya ang pwede lang kay Mirage, Kantot, Chupa, Puday, Pek-Pek at iba pa. Putang ina ka, ang bastos mo. Lahat ng laban niya sa Motus, na-chupa daw alaban niya. Si Jem, pag tsumupa, lampas lamunan. Si Espero, pagtapos tsumupa, natakbo. Panay kwentong tsupa, nakakadie. Ang pangit mo kalaban, nag-iisip ka ng lalaking sumusubo ng titi. Kung di tsupa, Ang talino ng paggamit ng ganun eh, kasi very visual yun eh. Sabi niya, ang pangit mo kalaban mo kasi nag-i-imagine ka. Oh my gosh, Kati. Oh my God. ng shota ng kalaban. Yung Pepe, maangas pa ang bulldog. Walang Gago eh, no? Gago. Walang pinag-aralan, pero yung Pepe nagbabasa. Utang ina ka, mukha ka pa namang desente. Pag pinapanood ko yung mga video mo sa simbahan, iniisip ko kabataan, pwede pa sa'yo idepende. Tapos pagdating dito, wino-wordplay mo yung puke. Tanginan to, napaka-peke. Daig pa gynecologist, dami mong comment sa Pepe. Nung 1 minutes, nagpapastor. Ginagago daw ni Lord Manuel si Lord kasi ginawang MC name. Masama ba yun, idol? Si Lebron nga, King James pangalan sa Instagram, wala naman siyang kinalaman sa Bible. Ginagago agad si Lord. Nag-decide ka na? Yo. Nag-decide ka na? Shit, ang galing din. Kumusta naman yung 4 bars na ender mo sa kanya? Niyay mo yung amen sa pempem. Gago. Gago, dulo ng dasal, tinugma sa Pepe. Ginagago mo ba si Lord? Alam mo ba, madalas sinisilip ka ni Jesus mula sa langit para sa buhay mo kumuha ng update. Yo! Alam mo ba, madalas sinisilip ka ni... Ang gandang bagay yun guys, no, na napapag-usapan yung ganyan. Kasi meron akong thoughts dyan eh. Actually, thoughts din to ng iba. Pero magandang i-share na sabi nila, ito kasabihan lang to guys sa mga taong mga relihiyoso. Sabi nila, ang tao daw, palagi may nakasunod na 1,000 na demonyo sa likuran nila. So, yung mga demonyo yun, lagi kang bubulungan na kung ano-ano. Kung araw-araw, simula pagkagising mo, may demonyo ka na agad na nakasunod sa'yo 1,000. Tapos sasabihan ka, bubulungan ka, basagin mo yung pinto na yan. O kaya, murahin mo yung matanda. O kaya naman, pasagasa ka dyan. O kaya sagasaan mo si ano. Lagi kang binubulungan ng mga kung ano-ano para gumawa ka ng masama. At pag merong nakapasok doon na bulong na parang sa tingin natin cool o joke o prank, parang, sige, sipain mo yan. Kasi cool ka dyan. Nalipa ka ngayon, hindi mo alam na yung akala mo na ikaw yung gumawa ng binulong lang pala yung sa subconscious mind mo ng demonyo. Yun yung pagkakasabi nila. So pag ginawa mo yun, kasabihin, i-report ngayon yun, parang merong taga-audit sa'yo. Yung mga demonyo na yun, mga auditor mo yun. Sige, tinitingnan nila, si Mirage, nanipa na matanda. Tapos titingnan ngayon yun ng Diyos, o yan ni San Pedro. Sabihin nila, nanipa siya na matanda, medyo masama nga yan. Diba? O kaya naman, pag gumawa ka ng masama, na parang binulong sa'yo, sige, magreklamo ko dyan sa waiter. O nagreklamo si Mirage doon sa waiter, parang nagagalit pa siya yata, parang ang babaw. Ngayon mag-decide naman si San Pedro, kaya yung Diyos sabihin na, nagreklamo siya, justify naman yun, kaya okay lang yun. So, ibig sabihin, araw-araw merong nagsasabi at nagsusumbong sa Diyos ng mga ginagawa mong kasalanan. Para idagdag nila doon sa listahan ng buhay kung ano yung mga ginawa mo. Kasi huhusgahan ka base sa nagawa mo sa mundo. So, pag naisip mo yung ganun, na araw-araw nagigising ka, tapos merong 1,000 demonyo na nakasunod sa'yo. Pag gising mo ngayon, tapos naisip mo kagad may 1,000 nakasunod sa akin demonyo, tapos bubulungan ako, pwede mong maisip at baguhin yung pananaw mo sa buhay. Pwede mong baguhin yung desisyon mo araw-araw. Na pag nakaisip ka ng masama,
isipin mo palagi, binulungan na naman ako ng demonyo. Kailangan hindi ko gawin to. Yun, kasi alam mo na di ba? Meron ka ng idea na may nakasunod sa iyo at nagbubulong sa iyo na gumawa ng masama palagi. So pag naisip mo yun, ang laking bagay at pwede yung maging batayan at basis para maging maayos yung buhay mo araw-araw. Magkaroon ka ng tamang desisyon. Di ba? Hindi ka makagawa ng masama, hindi ka makagawa ng krimen, kasi alam mo na may demonyo sa likod mo. Yun, magandang bagay yun. Tuloy natin. Ni Jesus mula sa langit para sa buhay mo kumuha ng update. Kada kabastos ang lumalabas sa bibig mo, yung puso niya nadadagdagan lang ng band-aid. Alam mo sabi niya? Alam mo sabi niya kay Mama Mary, nung di niya na kaya yung heartache, si Mirage, pek-pek na naman, kakasimpa lang niya nung Sunday. Ano naman kung Lord pangalan ng yung unang nakaduelo, malas mo lang, mas violente ang Diyos na galing lumang testamento, papagawin kita ng bangka, parang si Noah, at pagtapos mo nang gawin tol, pag nag-aantay ka na ng baha, ang ibibigay ko lindol, lahat kayang gawin ng Diyos, tama, pues tumakbo ko na pare koy, gagawin kitang dinosaur, tas maglalaro akong asteroid, lahat Bars na naman, ang ganda ng build-up ni Katana, no? Meron siyang palaging panimula, meron siyang panggitna, may climax, tas meron siyang ending palagi. Meron siyang build-up, may kill-off siya palagi sa rounds niya kung saan magwawala siya sa bandang dulo. So, ang ganda palagi ng build-up ng energy. Ganun pa man, guys, usapang Bible, totoo din yun, guys. Kasi sa totoo lang, ang Diyos talaga, napakabuti at hindi siya subjective, yun. Kasi totoo talagang may Diyos, kahit sa moralidad, may Diyos talaga. Maraming mga tao na mga, kahit nakapagtapos sa mga profesor na nakipag-debate o kahit mga atheist, meron niya akong naka-debate, although hindi naman ako ganun kagaling sa theology pagdating sa Bible, pero ang ganda ng mga question niya sa akin. Bilang isang psychologist, medyo nahirapan din akong i-confirm o linawan yung utak niya para maniwala na merong Diyos, kasi ang dami talagang pwedeng itanong, especially pag isa ang nilalang, katulad ng paano mo nasabi mo ay Diyos, di ba? Parang ganun. Pag hindi ka gumamit ng Biblia, ano ka na agad na parang, paano kung hindi ako gagamit ng Biblia, paano ko i-explain sa taong to na merong Diyos? Pero pag naisip mo na yung grand design ng mundong to, pag sinabi natin grand design, yung pinaka-disenyo ng mundong to, napakahusay ng pagkaagawa, walang labis, walang kulang, normal, 'di ba? Kasi human beings ang pinaka-perfect na species. Isipin niyo, merong umpisa, may gitna, may kamatayan, napaka-perfect nun. Sino bang gusto maging immortal? 'Di ba, habang buhay ka magsasuffer? 'Di ba, parang 'di ba, ganun, kasi limitado lang talaga yung pwede nating gawin. 'Di ba? Limitado lang yung pwedeng happiness na pwede nating makuha. 'Di ba? Tas yung idea na yun, ang hirap din yung patunayan sa mga tao na agnostic o kaya ako kasi marami akong pinanggalingan na relihiyon eh. Dati akong Katoliko ako, naging born again Christian, Jehovah's Witness, naging Muslim pa ako. Tapos naging rin ako noon eh, naging Satanist, agnostic, mga ganun. Dami kong pinasok, guys, pero at the end of the day, kasi bilang isang college students back in the day, para naghahanap talaga tayo ng idea kung saan natin pwedeng ilagay yung sarili natin eh. Parang pupunta pa ako sa Luneta kasi mayroong mga tao talaga doon na nagde-debate sila tungkol sa Biblia. Tapos na-realize ko kung may mga milyonaryo na naniniwala sa Diyos at may mga successful na tao na naniniwala sa Diyos, tapos ako normal lang, na mas malaki ang success nila kaysa sa akin, sino ba ako para hindi maniwala sa Diyos? 'Di ba? Kasi sila na-prove nila na meron eh. Tapos ako parang 'di ba, parang sino ba ako, 'di ba? Kaya hindi ko siguro ma-feel na parang may Diyos dati kasi hindi ko pa nararating yung success na dapat kong gawin. Kasi lahat ng mga nakuha natin ngayon, regardless gamit ang talino mo, creativity mo o husay mo sa paglikha, lahat 'yun may grand design, 'di ba? Kahit sabihin pa nila kaya din naman ng tao gumawa ng clone. Kaya din natin mag-provide ng animals. Kaya din natin mag-create. Hindi naman yung gawa ng Diyos. Hindi. Kung titignan ninyo lahat ng creation ng tao, merong grand design. Yung creation, may nag-create. Diba? Yun, guys. Ang tao, creation. Pero may nag-create. Sino yun? Yun, diba? Ang mundo, creation. Pero may nag-create. Sino yun? Yung piano, creation. Pero may nag-create. Sino yun? Yung TV, creation. Pero may nag-create. Sino yun?
Laging may creation. Ang baby, tao, creation, pero may nag-create, tao yun. Pero yung tao, creation pa din. At ang nag-create, sino yun? So, pag nakita mo na yun at tinanggal mo na yung idea ng kailan ba nabuhay ang Diyos? Pag tinanggal mo na yung oras, tinanggal mo na yung kapasidad mo mag-isip at alam mo lang kung ano yung limit mo. You know, yung limit mo na parang hindi ko na saklaw yung oras eh. Hindi ko na rin saklaw yung katagalan pa, 'di ba? Na dahil ang Diyos talagang forever 'yan eh. Kasi Diyos nga eh. 'Di ba? Hindi kayang sukatin ng pag-iisip ng tao. Hindi natin alam kung paano natin i-measure yung talino. Kasi ganoon nga katalino eh, 'di ba? Tignan niyo nga si Solomon, guys, binigyan lang siya ng kakapiranggot na wisdom ng Diyos. Sobrang talino na kagad, di ba? Kakapiranggot lang yun na wisdom na yung kaya lang talagang maatim ng tao talaga. Nahirapan pa si Solomon, ng King Solomon. Pero naging successful siya ng sobra. Pero yun lang yung kaya ng tao talaga eh. Yung limit lang ng talino talaga. Kaya na-appreciate ko yung mga ganun. Ganun pa man, hindi ko rin kinokondena yung mga ganito na ginagamit yung Diyos sa battle kasi may feedback yan. May balik talaga yan. Ang Diyos hindi naglalaro. At the end of the day, ang Diyos talaga sa lumang tipan is very scary. Sabi nila, bakit sinusuportahan natin yung Diyos? Mamamatay ng tao yun. Mamamatay ng creation yun. Pumapatay ng baby. Nag-create ng maraming war. Pag ako nag-create ako ng painting, sinisira ako din eh. Wala akong pakailang eh. Mag-drawing ka. Tapos, sirain mo. Mga sculptor talaga, pag after nila, gawin yung sculptor nila, pag sculpture nila, sinisira nila pag hindi nila nagustuhan. Eh. Ganon din ang Diyos, pag hindi niya tayo trip, patay ka. Ganon, di ba? Yung Israel nga, sabi niya, pag gumawa kayo ng katarantaduhan, i-curse ko kayo. Di ba? Mayroon talaga mga tao talaga na kinakurse ng Diyos at hindi natin mapipigilan yun, guys. Tayo ay creation niya lang. Anytime pwede niya tayong palitan at pwede siya mag-create ng panibagong race para sa atin, di ba? Yun. At may mga ganun talaga, guys eh. Hindi na natin yung sakla kung ano yung desisyon ng Diyos, kung anong gusto niyang gawin sa atin. Gusto man niya tayong pa-rape sa iba, papatay sa iba. Creation yun ng Diyos, gusto niyang mangyari yun kasi may purpose yun eh. Bilang yung mga bagay na part ng history na yun ang nagbibigay sa atin ng talino. Kung gaano kaimportante yung mga ginawa ng Diyos. At nang sa ganun, matutunan natin na hindi dapat natin binabastos o kailangan seryosohin natin yung Diyos. Kasi ganun siya makapangyarihan. You know? Meron ngang 192 yata na i-search nyo guys, merong isang parang batalyon yata yun, almost 198,000 na soldiers. Pinatay lang ng isang araw ng isang anghel. Isang anghel lang, one angel, kalaban niya soldier. Ang dami. Isang anghel lang tumapos sa mga warrior, sa mga soldier na diba? Ganun, nakakatakot yung ganun. Tuloy natin guys. Lahat kayang gawin ng Diyos, di ba? Pagpasensyahan nyo na guys kung nagkukwento ko, madaldal talaga ako, especially pag maganda yung topic. So, if nabigay ni Katana yung ganong klase ng idea para makapagsalita ako ng ganon, ibig sabihin big props dun kasi maganda yung topic na binibigay. Kitang dinosaur, tas maglalaro akong asteroid. Lahat kayang gawin ng Diyos, di ba? Pues magdasal ka ng maigi. Uulitin ko yung paggawa ng Earth, tas di ko lalagyan ng Cavite. Di ba mahilig ka mandamay ng mga pangalan ng mga inosente? Shout out kay Pastor Richard Rosal ng Divine Will Church. Shout out kay Pastor Richard Rosal ng Divine Will Church. Eto po si Jerome, yung dating kasama nyo palagi. Gusto ko lang pong sabihin, nasa amin na siya at di nyo na siya pwedeng mabawi. Hindi nyo na siya makakasama sa pagkanta ng mga papuri sa langit. Masaya na siya sa feeling naming mga gumagawa ng mga kantang pang-adik. Guys, ma-confirm ko lang sa inyo guys. Ako ngayon, naniniwala talaga ako na may Diyos. Pagkatapos ng napakatagal kong struggle sa paghahanap ng totoo, guys. Sa tingin ko, may Diyos talaga. Naniniwala ako sa Trinity talaga. Kasi, merong YouTube channel eh, ang pangalan niya Sam Shamoon. Paanggan nyo na, napakagaling din yun eh. Isa siyang apologist ng Catholic eh. I mean, tuloy natin. Mahilig pa yan mag-bars ng
Yung madre sa simbahan, kabit ng pare. Yung pare sa simbahan ang momolestya. Kailangan katoliko, ba't di pastor? Masasagasaan yung kinabibilangan mong sekta? Di ba ang sabi, yung walang kasalanan, maunang bumato? Eksaktong sabi ng propeta, hindi naintindihan yung mechanics, na-ready agad yung mga bato niyang kinolekta. Ang ibig sabihin, walang mamamato. Ang tanga mo, punyeta. Sino ba yung nangangaral? Sila pa mismo problema. Sige, papaliwanag ka. Papaliwanag ka. Sarilihin mo na lang iyong depensa. Tsaka na ulit tayo mag-usap pag yung amen, di mo na sa pempem kinokonekta. Sa tingin ko, nakuha ni Katana yung second round. So, yung third round, guys, bonus na lang yan para sa akin. Kaya, napakahusay ng pag-aagawa ni Katana kasi maganda yung build-up niya. Maganda yung paggamit niya ng mga materials niya. Very convincing everything. At saka, yung style ni Katana napakahusay kasi ang ginagawa niya dito yung pino-point out niya yung mga mali ng kalaban niya. Tapos yung pag-point out niya, kahit hindi niya na i-exaggerate yung sarili niya, bumababa na kagad yung value ng kalaban niya. Kasi kada point out niya sa mga mali, parang lalo siyang lumulubog. So, doon pa lang, very convincing para sa akin. Napakagandang formula mula kay Katana. Siya lang yung gumagawa ng ganyang klaseng formula. So, I'm very sure na maglalas yung ganyan. Kasi, very effective para sa akin. Tuloy natin. Sa second round, nakuha na ni Katana. Go! Grabe sa linyahan! Trending sa kulit. Kaso wala pang wrestling yung gupit. Kala ko pag Katana, pinapatalas para yung ending punit. Yung pala para hardcore, tinetesting ka sa puwet. Pero joke lang. Pag may battle si Katana, yung mga tao matik apaw. Parang konpeti, umulan lagi sa crowd. Tuwan-tuwa sa kanya mga bata kasi Jollibee daw. Ultimo sarili mo nagpapa-shoutout gamit dummy account. Pero lagi siya proud. Black Manila yung sponsor, talagang pambihira. Alam mo ba kung bakit kaya ni-sponsoran ng Black Manila? Sabi mo sa amin, para kami naman makita. Nagpadala sila sa mahina, pues wala nang kasunod. Nagpadala sila sa mahina, pues wala nang kasunod. Isa ka lang gangsta bulol na malakas ang loob. Kala ng Black Manila, si Katana super sayang subok. Yung pala Maria Clara kasi sayang suot. Bars. Kala nila di ka mahanapan ng butas. Hawig niya nga daw si Jesus. Jesus, baka Judas. Kala mo pentel pen, ang kapal sumulat. Leon daw siya, piling alpa sa gubat. Pwes dito makakaalpa sa sulat. Umpisa na ng monopolyo, yun ang balak mo na bungad. Pwes kaharap mo ngayon, tiwalag sa sindikato. Ako kakala sa utak. Katana versus Mirage. Game on! Kaso wala nagtsuka kay Casper ang lame nun. Yun ang patunay tong Katana nyo, di pa stable sa memorization, mas effective pa sa ulo, Razor. Katana, kaya mo lang hatiin yung hulog sa Avon. Magkakaroon lang to ng binatbat pag hinugot to baseball. Pero huwag kayo maniwala kay Casper, si Katana wala dyan may hawak. Yung istorya, malibog na magulang, gawa-gawa lang ng bata. Alam niyo ba kung bakit matibay si Katana? Ikaw ba naman minaso-maso tapos pinadaan pa sa baga? Pero sa totoo lang magaling si Katana, kaso mukhang ubos na sa piga. Sa totoo lang magaling si Katana pero mukhang ubos na sa piga. Nalilito na ako sa patungo, gusto magpasikat o gusto magpahinga. Puro nakaraan ng iba, pinupunto, yun na ba yung kakaiba? Pinupuna kita para maliwanagan ka sa mundo. Parang sa buwan ka nakatira. Dahil muling ba na nagpahinga natin? Okay naman si Mirage. Okay naman siya. Hindi lang talaga ganun ka-effective yung ginagawa niya. Na-outshine lang siya ni Katana. Di alam nyo. Hindi. Nahiyapan talaga ako sulatan siya. Pigang-piga yung katas. Sa totoo lang, nakakayaman, pero sobrang stress. Muntik na ako mag-drugs.
Malapit ka sa akin, kaya masakit sa akin yung pagkatao mo i-judge. Pero eto na siguro yung tamang panahon para pag-usapan yun. Di ko maintindihan kay Mirage. Game? Ang hilig mong idamay sa pambabastos yung pangalan ng magulang, asawa, anak. Sila laging binabato. Well, kaya nga Master Tawag, sobrang hayop. Sa battle walang sinasanto. Pero wala ka ng magulang, wala kang anak, nakatago yung asawa mo. Sinasamantala mo na lang yung katotohanan, wala nang mawawala sa'yo kasi medyo magulo. Panay ka hate sa mga bagay na wala namang problema. Spoken word ni Batan, pagiging dancer ni Jem. Pangalan ng anak ni Blaser, lahok sa tema. Mga magandang bagay nila sa kasalukuyan, nakikitaan ng malit pinoprotesta. Porket sanhi ng pagiging kontrabida mo, sa nakaraan makikita yung pruweba. Alam niyo yung mga kontrabida? Na kaya sila naging ganon, malungkot na kwento ang nagsilbi na tulay. Si Magneto, pinatay yung nanay, kaya napuno ng galit, gigil at lumbay. Si Killmonger din, kaya poot sa puso, nanatili na buhay. Ang kaibigan naman natin ay pinatikim ng kanyang amo ng maduming titi sa Dubai. Yo! Ang laking bagay din yun guys. Sa totoo lang, eto kina-call out ko yung mga Pilipina sa Middle East. Kasi maraming mga issue sa mga Pilipinas sa Middle East na ginajudge sila ng iba't ibang mga Pakistani, mga Middle East na ang tingin nila sa mga Pilipina easy to get. 'Di ba? Madali lang daw makuha ang mga Pinay. Kasi bakit daw ang hilig ng mga Pinay sa mga Pakistani, mga Bombay? Guys, hindi ko alam bakit ganyan. Iwasan niyo yung mga ganyan, guys. Hangga't maaari, wag niyo ibaba yung moralidad ninyo. I'm not saying na hindi kayo pwedeng ma-in love, pero I'll be honest, kailangan nyong isipin kung ano ba yung talagang ginagawa at desisyon ninyo. Kasi kung gusto nyo lang dahil kating-kati lang kayo, fucking do it. Don't fucking do it. Linisin nyo yung reputasyon ng pangalan ninyo. Wag kayong magpapagalaw kung kani-kanino, guys. Especially pag hindi nyo kalahi. Merong balita, 14 yata o 7 na Pilipinong seaman, may HIV. Tapos babalik sa pamilya nila, iiyot na kapag spread pa ng disease. 'Di ba? Guys, isa lang may iyot, may HIV na. Tapos yung isa na yun, may iyot na maraming lalaki. So karamihan ng mga lalaki, may HIV na rin. 'Di ba? Ang pangit ng ganun, guys eh. Yung mga Pilipina na ultimo na broken-hearted na Pilipina, tapos gaganti sila. Grabe gumanti mga Pinay, guys. Grabe gumanti sila. Pag gumanti sila sa ex-boyfriend nila, magpapakantot sila sa maraming mga lalaki. Ganon sila gumanti. 'Di ba? Napakagago. 'Di ba? So I'll be honest, ganon din yun. On the same side, pero at the same thing, lagi niyong isipin, iwasan ninyong ganon. Kasi ibang lahi, hindi niyo alam kung anong meron sa kanila eh. Ako talaga, hindi ako ganyan sa mga taga-ibang bansa. Pag especially dito sa Amerika, the more na mas maganda, the more na iniiwasan talaga eh. Kasi pag maganda, marami silang issue talaga. Marami ka nang kompetensya, ang hirap gawin yun. Lagi niyong isipin guys, yung lalaki, yung ari ninyo para lang kamay. Pero yung babae, yung loob nila, hindi mo alam kung anong mga nandoon eh. So, kailangan nyo mag-ingat guys. Mag-ingat kayo palagi para sa kapakanan ninyo at sa health ninyo. Hindi ko sinasabi to dahil gusto ko manghusga ng mga Pilipina o ng mga kalalakihan. Pero gusto ko lang maging maalaga kayo sa sarili ninyo dahil hindi nyo alam kung ano yung pwede nyong makuha. Tuloy natin. Pag-usapan na natin. Naganap nung unang beses kang niyaya. Gala lang daw at sa labas kakain. Agad-agad kang nagtiwala kahit sobrang puti ng mukha mo alanganin. Ipapasyal ka lang daw sa desert, sightseeing ng cactus at mga camel. Kaso parang picnic sa tabing dagat, pinatikim ka ng hotdog na may buhangin. Pero isipin mo din kasi, di ka ba nakahalata? Madalas kanyang bulungan kamukha mo yung dati niyang asawa. Binabakhag ka sa umaga. Pinagsusuot ka ng palda. Para ka ng si Princess Sarah. Lahat na ng sign binigay sa'yo. Puta, di mo pa natanto. Nakita mo ng pagbaba ng camel, may hawak na petroleum. Di ka pa tumakbo. Tas... guys, isipin nyo, daming mga, yung pala mga Pakistani, mga Indiano, napaka-ano nila guys. Dito sa Amerika, basag sila palagi. Sa Canada, basag sila palagi. Kasi, hindi sila malinis sa katawan nila, guys. Eh.
Di sila malinis sa katawan nila. Tuloy natin. Isipin nyo, ang sakit isipin bilang isang Pilipino na sinasabi ng mga Indiano at Pakistani, mga Bombay, na mga Pilipina, easy to get yan. Bigyan mo lang ng pera, magpapaiyot niya. Ang laki nun, man. Ang sakit sa puso nun, guys. Parang nadudungisan tayo dahil sa ganun. Diba? Kasi talagang, ay... Tas ngayon, pag-uwi mo sa Pinas, kaming mga Motos MC yung pagbubuntunan mo. Pupunta-punta ka ng Middle East, tas nung naghahasa ka, magagalit ka sa mundo. Gusto nga kitang kausapin dati baka makatulong at di na umabot sa puntong to. Kaso baka ma-offend ka pag tinanong kitang ba't lagi mainit tumbong mo. Mainit ang bumo. Pati sinabi mo, baka na-feel ni Katana na hawakan niya. Masisilip si Katana dito, visit siya. Ba't niya ginawa? Tumbong mo. pati pagmamahiling ng mga MC ng clip ng battle. Baka daw gusto pa namin ng trophy. Meron na namang masama na reaksyon. Di ba pwedeng masaya lang, papalabasin mo agad na naghahangad ng medalyon? Natabaan ba pagkatao mo? Ginawang ka ba ng masama? Aba, teka lang naman, tol. Bawal na kami mag-enjoy sa buhay dahil lang binembang ka ni Abdul. Pero yung galit mo, byproduct na lang yan ng mas malalim at tunay na nilalaman. Dormammu kay Doctor Strange, ginawa sa'yo pa ulit-ulit, sinong hindi tatablan. Love moves in mysterious ways, Mirage, nagmahal ka lang, di ka namin nuusgahan. Kung ang napili man ng puso mo, balbasarado at may buhok sa katawan. Kaya nga, di ba dati sa Motus, sabi mo, di daw ako nakapag-flip top, tanga, ayoko talaga dun. Diba dati yun yung pinagbibida mo? Ngunit tila sa alindog ni Enigma ay tuluyang naging victim na to. Subconscious mo lang pala yung nagsasabing magpakipot ka. Sarap sa feeling nagustuhan mo na yung pakiramdam na may pumipilit sa'yo. Okay lang yan. Okay lang yan. Di masama maging bakla. Di masama maging bakla. Ako na magsasabi sa'yo kung di mo pa natatanto. Yung iba nga dyan ang angas, di naman nakapag-flip top. Ikaw na bakla, naabot mo pangarap mo. Kahit lagi yung galit sa amin, support. Hindi, ako, rin ako dyan, guys, against ako dyan. Masama maging bakla, of course. Dito kasi nakasira sa amin yan, guys, Yung LGBTQ, sirang-sira kami rito sa Amerika. So every single time, we're trying our best na hindi yan mapatupad palagi. Hindi mapatupad yung mga ganyan kasi naapektuhan yung mga kabataan Mga kabataan na wala pang mawang, hindi pa makapag-decide para sa sarili nila. Ang hirap ng ganun, guys. Hindi ko pinopromote yung LGBTQ. Kasi hindi siya normal. Sakit kasi siya, guys, Hindi lang matanggap ng iba. Gino-glorify nila yung idea ng kabaklaan. Hindi yun sa akin okay. Mas okay pa ibang mga Pilipino na bakla, magsuot sila ng kung ano-ano, parang cosplayer sila. Nagka-costume sila, di ba? Naka-costume na lalaki. Pero hindi nila sinasabi na babae sila o trans sila. Lalaki pa rin sila. Doon ko sila marerespeto ko pa sila. Kasi guys, maraming issues sa ganyan, guys. Di ba? Tuloy natin. At ayoko nang pumunta sa lugar na yan dahil ayoko rin mabash, di ba? Ako, honest lang ako dahil bilang isang therapist, bilang psychologist, hindi ko yan talaga. Sa amin kasi, sa mga peers namin at sa trabaho, sa profession ko, sa amin sakit yun. Illness yun, mental illness yun. Tuloy natin. Kami lagi sa'yo, be. Kahit lagi ang galit sa amin, support kami lagi sa'yo, be. Ano mga landas matahak mo? Basta pag sumupa ka, putang ina mo, huwag ka din tatakbo. Sa bonus na lang yung guys, sa tingin ko nakuha ni Katana all 3 rounds. Sa tingin ko hindi rin yan yung the best na rounds na battle ni Mirage. Sa tingin ko kaya niya pang maglabas kasi nakikita ko parang nag-hold back pa siya sa mga letra. Kaya niya magsulat ng maayos. Siguro na madali lang niya, hindi niya lang mahanapan na magandang angulo si Katana. Kasi very obvious yun sa sulat niya rito. Tapos ang liit pa. Yung kay Katana puno kasi nabigyan niya ng maayos na justice yung idea niya dito sa laban na to. Zone 17, Mirage vs. Katana, mag-iis pa ang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0, magigay para kay Katana.
Salamat kay Master. Hindi ko pinagbigyan lang talaga ako. Kasi anytime kaya niya ako i-body bag, man. Ako lang yung para sa akin lang itong ngayong araw na to. Shoutout lang sa mga tools. Kasi sabi niya, meron. So, nire-respeto niya si Mirage kasi may skills naman talaga si Mirage at nakita ko yung skills na yun. Sa tingin ko, hindi lang niya nahanapan na wala lang siyang talagang time. Ano, ako mga Casa Coco, Amadeo, French, JJ Kennel, kay Jason Yap, Sabunan ni Kuya Eli sa Gen 3, Tropang Admiral, Carmencita sa Bukid, Tropang Team Span, tsaka Civicom. Yan, salamat. Shoutout kay May Iman, Orogo Rai, Bisha Laki, Motos Battle League, Poetic Mafia, salamat sa Ulap Floating, Garcia Family, Ate Rebella, Vince, Venice, Lawrence, Eloy Villa, happy birthday kay Chad, Poetic Mafia. Maraming salamat kay Katana sa ubang solid doon. So, ganoon lang pala guys. Maganda yung laban niya. Kung may masabi man ako hindi maganda, sa tingin nyo na-offend kayo, kayo na bahala, magpasensya guys. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At ganun pa man, inaanyayahan ko kayong guys na mag-comment kung anong sa tingin niyo sa battle na yun. Ganun pa man guys, maraming salamat. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto niyo sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo. At mga tao nakapaligid sa inyo. Higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Magdasal kayo palagi. Plan Motive nga pala ng Good Pro. Ingat kayong lahat dyan. Peace out.